Good day, everyone. In this video, we will talk about vapor compression cycle. But first, let me introduce to you to some people who will teach you about it. First is me, Eugene C. Perez. Second, Al Wendell C. Sebastian. And lastly, Jericho Heron. So let's talk about vapor compression cycle. Vapor compression system, also known as mechanical refrigeration, is a widely used cooling method that removes heat by circulating a refrigerant through their thermodynamic cycles with the help of a mechanical compressor. It is the most commercially accepted refrigeration cycle due to its efficiency, affordability, and ease of construction. These systems operate similarly to a Rankine cycle but in reverse, making it highly effective for various applications including air conditioning, industrial cooling, and food preservation. Its reliability and adaptability have made it the dominant choice for the refrigeration needs worldwide. Now, let me show you the schematic diagram for the vapor compression cycles. Evaporator, compressor, condenser, then expansion valve. For the pH and PV diagrams, you can see here the diagrams of pH on the left side and PV diagrams on the right side. For the process 1 to 2, it is always reversible adiabatic compression. For the process 2 to 3, it is a reversible rejection of heat at constant pressure. Process 3 to 4, a reversible expansion at constant enthalpy. For the process 4 to 1, it is a reversible heat addition at constant pressure. In the point 1, makukuha mo yung H1, which is equals to Hg at temperature 1 or pressure 1, which also equals to pressure 4, pressure at point 4. In point 2 naman, makukuha natin yung H2, which is equals to H at temperature at point 2 and pressure at point 2, which is also equals to at pressure at point 4, at point 3. In this one naman, yung H3 makukuha natin sa HF at T3 or P3, which is also equals to P2. Yung sa H1 and H3, makukuha natin siya sa refrigerant tables. And yung H2 naman, sa chart natin siya makukuha. Papakita ko mamaya kung paano. And this is H4. For the formulas naman, we have heat added to the evaporator. QA equals to mass flow rate times H1 minus H4. For the work of compression, we have WC equals to mass flow rate times H2 minus H1. For the heat rejected from the condenser, we have QR equals to mass flow rate times H2 minus H3. For the enthalpy at the expansion valve, H3 is equals to H4. For the flash gas Rx or fraction of vapor, we have H4 minus HF4 all over HFG4. For the coefficient of performance naman, we have COP equals to heat added all over work of compression, which is also equals to H1 minus H4 all over H2 minus H1. For the actual volumetric efficiency naman, we have NVA equals to volume flow rate 1 all over BD, which is volume displacement. And para naman makuha yung B1, we have mass flow rate times specific volume. And for the sa volume distance volume naman, we have LAN and small n. For the L, for this L, it is the stroke
For the A, which is the area of the cylinder, ang formula nun is pi over 4 t squared. For the N naman, it is the speed. And dito sa small n, may kasama pa siya eh. So, sa totoo lang, mas medyo mahaba pa to. Ang formula niya, ang magiging formula niya na lang is NC and A. Yung NC na yun is the number of cylinder, yung NA is the number of acting. Next, clearance volumetric efficiency. NVC equals to 1 plus C minus C times P2 over P1 raised to 1 over K. Ang other formula niya is 1 plus C minus C times B1 over B2. Yung P2 na to, tsaka to B1, equals lang siya. Sa adiabatic compression efficiency naman, we have NC equals to isotropic work of compression all over actual work of compression. For the mechanical efficiency, we have Nm equals to indicated work all over brake power. Sample problem 1. A simple saturated refrigeration cycle for R12 system operates at an evaporating temperature of negative 5 degrees Celsius and a condensing temperature of 40 degrees Celsius. Determine the refrigerating effect per kg, the work per kg, heat rejected at the condenser per kg, the COP for a refrigerating capacity of 1 kilowatt, determine the total heat rejected at the condenser, the work, and the volume flow rate. So, yung gagamitin natin ditong refrigerant table is R12 and yung pH chart natin R12 din. And sabi dito, the system operates at an evaporating temperature of negative 5 degrees. Ibig sabihin, yung T1 natin is negative 5 degrees Celsius. Sorry for the typo in the pH pH graph, pero dapat negative 5 degrees Celsius yun. And for the condensing temperature is T2 40 degrees Celsius. And 4.1, H1 equals Hg at T1 equals negative 5 degrees Celsius. And may kita natin dito sa may table natin na walang negative 5, kaya mag-interpolate tayo. And yung kukunin natin is vapor enthalpy, V1 and S1, yung volume and entropy. Pag nakuha na natin yung value ng negative 6 and negative 4, kasi ayun yung nasa gitna ng negative 5, or rather, ayun yung pinagagitnaan ng negative 5, pwede na natin i-interpolate. Bali, labas niyo lang yung calculate nyo and mode 3, 5. I-input natin yung negative 6 dito sa left, sa x, and then negative 4. Then sa y naman is yung nakuha nating value, 350.11, and then 0.06. Ay, sorry, 350.11 and 351.01. AC natin, and then i-input natin yung negative 5 and shift 155. And makukuha na natin yung 350.5597 or 350.56. And ganun lang din yung gagawin natin sa volume and entropy. And for point 2, H2 equals H at P2, Psat at 40 degrees Celsius and S2. Yung S1, equals na rin siya sa S2 natin. Kaya yung magiging S2 natin is 1.5618 din. And makukuha natin yung H2 dito sa pH chart. And ito yung ilaline lang natin yung negative o yung 40 and then yung negative 5 sa chart. Since yung 0 at 10
wala namang 5 na nakalagay doon. Yung gitna lang nila. And then, yung entropy, itong naka-curve, ilalayin lang natin hanggang tumama yung sa -5 and then sa 40. And kapag tumama na siya sa 40, mag straight line lang tayo, kagaya nung nandito sa ano natin, sa picture. And then yung sagot doon is 375 kg. Ay, kj. So, kj per kg. For the next one, at point 3, H3 equals HF at 40 degrees Celsius. Ito, kukunin naman natin siya sa table, refrigerant table. Itong 40. Hindi na natin siya kailangan i-interpolate kasi nandito siya sa nakalagay na. Sa liquid enthalpy, 239.22. And for A, yung nga natin is H1 minus H4. Bali, kukunin lang natin yun. Yung H1 natin is 350.56 minus H4 natin na 239.22. 350.56 minus 239.22 equals 111.34. Yung sa Biren, i-minus naman natin yung H2 and then yung H1. Yung difference niya is 24.44. For QR, we have 135.78 and sa COP natin, divide lang ng QA natin over WC. And yung magiging result is 4.5556. Yung QA natin is yung 1 kilowatt. And para sa E, F, and sa G natin, kailangan natin ng mass. Paano natin kukunin yun? Gagamitin natin tong formula na QA equals MQA. And kapag pwede natin siyang i-shift solve na lang or i-transpose, and yung magiging sagot is 1 over 111.34 kg per second. Para makuha natin yung heat rejected mass times UR, ang sagot is 1.2195 kilowatt. And then sa WC natin, 0.2195 kilowatt. And sa volume is 5.895 times 10 raised to negative 4 meter cube or cubic meter per second. For sample problem 2, an ammonia simple saturation cycle operates between evaporator and condenser temperatures of -20 degrees Celsius and 35 degrees Celsius respectively. The system is produced in producing 5,000 kilograms of ice at -12 degrees Celsius from water at 29 degrees Celsius in 20 hours. Assuming losses to be 20% of the heat to be absorbed from the water, determine the mass flow rate of the refrigerant, the heat rejected at the condenser, and the power required by the compressor. So, sabi dito, yung temperature 3 daw natin is 35 degrees Celsius yung condenser temperature. And then yung ano naman, sa evaporator natin is -20 degrees Celsius. And makikita din natin, sabi dito, 20, yung -12 degrees Celsius of ice from water of at 29 degrees Celsius. Ibig sabihin, yung water siya, 29 degrees Celsius siya. And then, nalagyan siya ng heat ng 20 hours, ng loob ng 20 hours, and then, ng nag-heat reject rather. Then, naging 0 degrees Celsius siya. And at 0 degrees Celsius din, naging ice na siya. And then, -12 degrees Celsius. Para makuha natin yung product load, 1.2. 1.2 kasi, sabi dito, assuming losses to be 20% to be absorbed from the water. Kaya 1.2.
If kunyari, 50% siya, 1.5 siya dapat, ganun. Q1 plus Q2 over Q3. Yung Q1 is 5,000 kg over 20 hours times 1 hour over 3,600 seconds. Convert lang natin siya, yung hours. And yung Q2 naman, MLF yan yung MCT, 4.187 times 29 minus 0. And then, yung Q3 natin is 2.0930 minus 12. Ang sagot natin is 40.1283 kilowatt. Ito yung CP ng ice yun, yung 2.092. CP ng water yung 4.187. So yung H1, H2, and H3 natin, makukuha natin siya sa pH chart yung kanina, ito. Pero, yung gagamitin natin is R717, pang ammonia. And based dun sa nakuha natin, 1440, 1725, and 365 kg per kg na H1, H2, and H3 respectively. Para makuha natin yung QA, M or yung mass times H1 minus H4. 40 point, para makuha natin yung mass ratio, gagamitin natin yung QA ang H1 minus H4. Since yung QA natin, nakuha na natin kanina yung 40.1283 kilowatt. And then, i-divide natin siya sa H1 minus H4 na 1440 minus 365. Tinranspose para makuha yung formula na yan. And ang sagot is 0.0373 kilogram per second. Para naman sa QR, heat rejection, heat rejected, direct na siya na mass times H2 minus H3, 0.0373 times 1725 minus 365 kg per kg, and ang sagot is 50.728 kilowatt. And sa WC naman natin, M times H2 minus H1, 0.0373 na mass times 1725 na H2 minus H1 na 1440. And ang final answer is 10.6305 kilowatt. So, sample problem 3 na tayo. Ang unang step is, hanapin mo na ang given na 60 kilowatts, which is your QA, and ang temperature na negative 10 degrees Celsius and 42 degrees Celsius. And ang mga hinahanap na volume flow rate, power required ng compressor, and ang fraction of vapor mixture na mass basis and volume basis. So, ito ang diagram niya. And punta na tayo sa step 1 or point 1. Hanapin natin ang H1, S1, P1. Makikita natin siya sa Hg, Sg, Pg ng temperature na negative 10 degrees Celsius. And ito ang mga nakuha nating value. Dito siya kinuha sa table ng R22 kasi refrigeration system siya na gumagamit ng R22 na refrigerant. So, hanapin natin siya sa negative 10. Itong line na to. So, ito ang HF, ito ang HG, SF, SG, BG, and VF. So, tapat-tapat lang. Hanapin mo lang siya. Ito ang 401, ito ang 1.7658, and ito ang 0.06527. Then, ito na siya. And point 2 naman tayo, hanapin natin ng H2 na nasa PSAT gamit ang 42 degrees Celsius and ang S2 na nakita kanina. So, ito ang PSAT. Hanapin mo lang ang 40 degrees, itong nasa gitna,
ito siya, sa taas lang ng 40 na konti. And ang S2 na gamit mo, na nakita mo kanina, dito naman siya sa ibaba. Itong mga ito. Then, dito siya sa gitna ng 1.70 and 1.80. So, kung ititrace mo lang siya at kung saan siya magtama, stop ka muna doon. Tapos mag-draw ka ng line pababa. I-trace mo lang siya. Makikita mo yung mga broken lines. Kung may tumama siya doon, hanapin mo yung value niya. Which is, yung ano dito pagitan is 10 by 10. So, 400 kada broken line plus 10. 10, 20, 30, 40. Sa 40 siya tumama. Kaya 440 siya. Kaya nandito siya 440. So, ang H3 naman, HF, makikita natin sa table kanina, katabi ng HG. So, ang HG kanina is 401.20. So, ito ang HF. Ay, hindi pala. Nasa 42 pala tayo. Mali. So, ito siya. Katabi pa rin siya ng HG. So, ito siya. 252.32. Kaya ang nakuha na natin siya, equals din siya sa H4. So, hanapin natin ang mass flow rate kasi kailangan natin siya para sa volume flow rate 1. So, ang mass flow rate ay makikita natin sa formula ng QA. Dahil may QA na tayo na given, is madali lang siya makukuha. Ililipat mo lang tong H1 minus H4 or i-divide mo siya sa H1 minus H4 pati yung kabila. Tapos kakancel mo lang dito. Kaya ganito yung kalalabasan. Then direct substitution na, lalabas na yung sagot na 0.403 kg per second. Dahil ikakancel mo dito yung kg. Dahil ang kilowatt is kg per second. So, cancel ang kg and kg na lang matitira at second. So, kg per second. So, volume flow rate 1 is kailangan na mass flow rate times V1 na given or kinuha kanina pala. So, ito ang nasolve na mass flow rate 0.403 times mo lang sa V1 and lalabas ng volume flow rate 1 na 0.0263 cubic meter per second. Kasi cancel lang yung kg, tapos matitira cubic meter per second. Then, ang work naman na hinahanap is, ang formula niya is mass flow rate times H2 minus H1. Direct substitution ulit na mass flow rate na nakuha, 0.403 times 440 minus 401.2. Cancel ang kg dyan. Ang matitira, kg per second, which is kilowatt. So, lumabas ang sagot na 15.6364. So, sa fraction of vapor mixture naman tayo na mass basis, itong formula niya. X is equals to H4 minus HF4 over HFG4. So, sa point 4, hanapin natin ang HF, HG. Ito ay ang density F4 or BF4. And ang BG4 na kanina nakuha na. So, kukunin mo lang siya sa table. Gamit ang negative 10 degrees Celsius. So, negative 10, katabi lang siya, ayun siya, 188.40. Nakuha mo na. Ito yung HG kanina. Tapos ito, katabi lang to ng BG, which is 1314.7. So, ang formula ng HFG is HG minus HF. Direct substitution. And makuha mo na ang HFG na 212.8. And isasubstitute mo lang siya sa formula kanina. And ito na, lalabas na fraction of vapor mixture na base sa mass basis. 0.3004 or 30.0376 pag pinahaba. So, sa volume basis naman, itong mga gagamit na formula, hanap ka ulit ng X, pero yung mga gagamitin mo. Ito ang mga formula niya bilang base. So, sa MG, kailangan mo ang X na nakuha mo kanina and ang mass flow rate. So, substitute mo lang ulit, makuha mo na ang MG. Dahil ang MG, kailangan mo para makuha ang MF. So, ang MF is mass flow rate minus MG. So, 0.403 minus 0.1211. Makuha mo na yung MF. Pag nakuha mo na yung MF, pwede mo na makuha ang volume flow rate F4. Dahil meron ka ng BF4 or yung density F4,
lalagyan mo lang siya ng sa-substitute mo na lang. And ito na ang lalabas. So, hanapin mo naman yung BG4, volume flow rate G4. Kailangan mo ng mass flow rate na G times BG4 lang. Pero VG4 ang nahanap mo. So, ililipat mo lang siya, tapos substitute na. Tapos lalabas na itong answer na 7.9042 times 10 negative 3 cubic meter per second. Sisa-substitute mo na siya sa formula dito. Yung direct substitution na ulit. So, lalabas na ang fraction of vapor mixture na volume basis na 0.9736 or 97.36%. Sa sample problem 4 na tayo na ang gamit na refrigerant is ammonia. So, kailangan yung table natin is ammonia. Ang given is 247 kilopascal and 12 kPa na pressure. And ang mga ibang given na 28 kilowatts, tas compressor clearance na 5%, compression efficiency na 80%, mechanical efficiency 75%, volumetric efficiency na 74%. Hanapin natin ang clearance volumetric efficiency, ideal and actual COP, and the mass flow rate of the ammonia and the break work. So sa point 1, H1 is ganun Hg at 247 kPa or 0.247 MPa. And ang S1, ganun din sa 247 kPa H. Tapos punta na tayo sa table. Ammonia, which is refrigerant 7107. Hanapin natin dyan ang temperature na or pressure na 247 kPa or 0.247. Pressure, dito tayo sa gitna. 0.247 MPa. Dahil MPa siya. 0.247. 247. Wala. Dahil wala siya, 0.247. Dito siya sa 0.24637 at 0.26782. Mag-i-interpolate mo siya. Yung dalawa. Or yung mga kaline niya para mahanap yung hinahanap mo. So, example, interpolate mo itong Hg. Ilalagay mo lang sa calcu itong apat. Ito, tapos ito katapat niya, tapos ito katapat niya. Tapos shift 1.5 sa calcu. Sa mode stat to. Tapos pag lumabas na yung interpolation, ito na yung mga sagot. Or yung mga given na kailangan mo. H1, S1. And sa PSAT naman tayo. Na kailangan mo ay ang pressure naman doon is 1.2 kPa or 1.2 MPa. And ang gagamitin mo pa rin na S2 na equal siya sa S1 which is 5.8134. So itong PSAT. Hanapin mo ang 1.2 MPa. Itong pressure, so 1.2 sa taas lang. Ikaw ulit ang line. Hanapin mo ulit ang 5.8. Walang 5.8. Sa gitna ulit. 5.6 na. And sa gitna ng 5.6 and 6. So, trace ka lang ulit. Hanggang sa magtama yung 1.2 and 5.8. Pag nagtama, trace ka lang ulit pababa. Tapos, dyan siya sa bandang gitna nito. Na mas mataas lang siyang konti sa 1,650. So, assume na lang na 1,665. Mas mataas lang siya ng konti. So, 0.3 naman tayo. 1.2 MPa. Dito ulit sa table. 1.2. Dahil wala yatang eksakto, dito siya sa pagitnaan ng 1.16 and 1.23. Interpolation lang ulit. Tapos makukuha mo na siya na equal sa H4. So, volumetric efficiency, ay, ano ba tong 1?
clearance volumetric efficiency ang hinahanap sa A. So, ang formula nun is 1 plus C minus C times P2 over P1 raised to 1 over K. So, substitute lang 1 tas 0.05 which is C, compressor clearance. And yung pressure mo na 1.2 and 247 and 1 over 1.3 na K. Tas lalabas na yung volumetric na 0.88196 or 88.19%. So, punta na naman tayo sa COP na hinahanap. Ang formula nun ay QA over work. Na ang formula ng QA is H1 minus H4. And ang work naman H2 minus H1 kahit wala pang mass. So, substitute lang. Nakukuha ng COP na ideal. And sa actual naman, ang formula nun is compression efficiency is equals to work, ideal work over actual work. So, ang work na niya, formula ng work is H2 minus H1. Tapos para makuha mo yung actual work, dahil actual COP ang hinahanap, if papagpalitin mo lang siya. Tapos substitute lang, 0.8, dito siya galing sa compression efficiency na 80%. So, lalabas na ang actual work na kailangan mo para sa actual COP. So, ang QA ulit na H1 minus H4 over actual na work. So, substitute and makukuha mo na ang actual COP. 4.0116. So, C naman tayo. Ang hinanap sa C is mass flow rate of ammonia. Formula ng mass flow rate ay makukuha mo sa formula ng QA. Tapos, ito na ulit siya katulad nung sa sample problem 3. Substitute ulit dahil may given na 28 kilowatts or kJ per second. Lalabas na ang mass flow rate na 0.0255 kg per S. Then D, mechanical efficiency. Ang kailangan mo, given 75% or 0.75. Para mahanap mo ang brake power or brake work. So, ang mechanical efficiency is equal to actual work over brake work. So, para makuha mo ang brake work, papagpalitin mo ulit yun sa ibaba. So, actual work, which is yung kaninang nakuha mo, 274. And ang efficiency, mechanical efficiency, then makuha mo na ang brake work na 365.4419 kg. Sample problem 5. A 6-cylinder 6.70 times 5.70 centimeter refrigerant 22 compressor operating at 1,800 RPM indicates a refrigerating capacity of 96.4 kilowatts and a power requirement of 19.4 kilowatts at an evaporating temperature of 5 degrees Celsius and a condensing temperature of 35 degrees Celsius. Compute A. The clearance volumetric efficiency if the clearance volume is 5%, B. The actual volumetric efficiency, and C. The compression efficiency. In we have the given which is we have the pH diagram. T1 equals 5 degrees Celsius. Pressure ng evaporator is 0.58432 MPa. Temperature 3 which is 35 degrees Celsius and pressure ng condenser which is 1.3441 MPa. Pakita ko mamaya kung saan kinuha tong pressure. And ito ang given. Other given which is power which is 19.4 kilowatts, heat added which is 96.4 kilowatts, and diameter which is 6.70 centimeter. Length equals to 5.70 centimeter and clearance volume which is 5%. Speed which is 1,800 RPM. Solution.
At point 1, using refrigerant 22 tables, in this one, 4 and 6, wala tayong 5. Ang ginawa dito, nag-interpolate tayo. Dito kinuha yung pressure. Kunin din natin tong volume, specific volume mamaya. Enthalpy ng B4 and entropy ng B4. Ito siya ginawa, nag-interpolate lang tayo. So, makukuha natin yung H1, which is equals to Hg at 5 degrees Celsius. Makukuha natin yung H1 equals to 406.85 kilojoule over per kilogram. Yung entropy naman natin, which is S1 equals to Sg at 5 degrees Celsius. Makukuha natin ng S1 equals to 1.7436 kilojoule per kilogram Kelvin, which is also equals to S2. And yung specific volume at Bg at 5 degrees Celsius, makuha natin which is equals to 0.04036 cubic meter per kilogram. At point 2 naman, using pH chart of refrigerant 22, gagamitin natin yung given na 35 degrees Celsius and yung S2, makuha natin yung H. Dito, nakuha natin yung H gamit yung nagline tayo ng 5 degrees Celsius sa temperature and 35 degrees Celsius. And ginamit natin yung S2 which is nasa 1.7 and 1.74. Dito siya, nag-align siya doon. And nag-straighten tayo para sa enthalpy. Nakuha natin yung 430 na enthalpy. Yan. H2 equals to 430 kilojoule per kilogram. And dito naman, solid na volume yung hanapin natin kasi hindi natin siya mahanap sa pH chart. Pero kailangan natin yung specific volume ng point 2. Kinuha natin yung density. And dito, makukuha natin yung density. Ito kasi density. Yung density dito, gamit yung point 2 natin, ginawa natin siya which is equals to 55. Kaya nakuha natin 55 kg per meter cube. And para makuha yung specific volume, babalik rin lang natin yung density, makuha natin yung 0.01818 cubic meter per kilogram. Using refrigerant tables ulit, ito 34, 36, ang value natin na dapat is 35. So, ito yung pressure kanina sa 35, nakuha natin yung pressure doon, gamit to. Tapos, makukuha natin yung enthalpy sa liquid naman, tag HF. And nakuha natin yung value na 243.075 kilojoule and equals ang H3 sa H4. So, for the solution, by using the given and the formula discussed earlier, ang nahanap sa A is clearance volumetric efficiency. Ginamit natin yung formula na 1 plus C minus C times specific volume 1 all over specific volume 2. And substitution of the given, substituting the given, nakuha natin yung clearance volumetric efficiency which is 93.8999%. So, sa actual volumetric efficiency naman, ginamit natin yung V1 over VD. Dahil wala tayong V1, ginamit natin yung mass times specific volume 1 all over VD. Para makuha natin yung mass flow rate, gagamitin natin yung heat added na formula. Since may given tayo ng heat added, makuha natin yung mass flow rate. So, by deriving the formula, makuha natin yung QA all over H1 minus H4. Substitution of the given, makuha natin mass flow rate na 0.5886 kg per second. And sa formula naman ng volumetric displacement,
ln times small n. Substitution, makuha natin, ginamit natin yung stroke kanina, given yung line, and diameter, yung 0.067, tapos yung ginamit natin na formula ng area is pi over 4 d squared. Substitution ng speed, 1/8. Ito yung 60s niya, derivation na to, ay conversion niya to, which is 60s, kasi naka per minute ng 1/8, dinerive na, kinonvert na agad natin siya sa second. Tapos itong 6 times 1, dito siya galing sa small n, dahil yung small n ay naglalaman ng nc times na, which is number of cylinder, itong 6, plus yung number of acting, which is 1. Nakuha natin yung volume displacement is 0.03617 cubic meter per second. Ginamit natin yung formula sa taas. Substitution, makuha natin yung actual volumetric efficiency, which is 65.6727%. Ang compression efficiency naman, by using compression work at indicated work, ang compression work natin na formula is mass flow rate times H2 minus H1. Substitution, makuha natin compression work, which is 13.6261 kilowatts. And substitution ulit, dahil given yung indicated work kanina, which is 19.4, ginamit lang natin itong formula sa taas, times 100% lang, makuha natin yung 70.2376% na compression efficiency. Let's solve sample problem 6. A simple vapor compression cycle develops 13 tons of refrigeration using ammonia as refrigerant and operating at condensing temperature of 24 degrees Celsius and evaporating temperature of negative 18 degrees Celsius. And assuming that the compression are isentropic and that the gas leaving the condenser is saturated, find the refrigerating effect in kilojoule per kilogram. Circulation rate of refrigerant in kilogram per minute, power requirement, and lastly, coefficient of performance. So, sa given, we have pH diagram, T1 which is equals to negative 18 degrees Celsius, T3 equals to 24 degrees Celsius, and heat added which is equals to 13 tons of refrigeration. And point 1, using refrigerant 717 tables at negative 18 degrees Celsius, makuha natin yung, ito yung refrigerant 717. Dahil sakto yung 18, hindi na natin, negative 18, hindi natin kailangan mag-interpolate. Specific volume, enthalpy, and entropy. And by using the tables, makuha natin H1, S1, which is also equals to S2, and specific volume 1. At point 2 naman, using pH chart of refrigerant 717 at PSAT at 24 degrees Celsius and S2, makukuha natin yung S2, ay yung P2. Here, by plotting that negative 18 degrees Celsius and 24 degrees Celsius, makukuha natin yung, and using the S2, makukuha natin yung 1,660 na enthalpy. Kasi ito, 1,650 to, ito, 1,007. So, nag-assume tayo dito na ito yung 1,660. Makukuha natin yung enthalpy ng 2, which is 1,660 nga. At point 3 naman, using refrigerant 717 table ulit, here, makita mo yung 24, sakto ulit, din na natin kailangan mag-interpolate. And enthalpy ng liquid is 312.87, which is nakuha natin sa H3 siya, which is also equals to H4. So, kunin natin yung solution. QA equals to H1 minus H4 equals to 1. Substitute lang yung given natin, makuha natin yung 1,127.52 kilojoule per kilogram. And yung heat added naman is mass flow rate times H1 minus H4. And dahil yung H1 minus H4 nga, yung maliit na QA, ginamit na lang natin sa dito para mabilis. And interpolation lang para makuha yung mass flow rate. And nakuha na natin mass flow rate natin, which is 2.4
0.328 kilogram per minute. And compression work, makukuha natin substitution, and makukuha natin compression work is 534.200 kilojoule per minute or 8.9045 kilowatts. And para makuha natin COP, we have QA and work compression. 13 TOR, 211. And dito pala, ginamit natin yung 211 kilojoule per minute, which is also equals to 1 TOR. Kinonvert natin siya para maging kilojoule per minute. Para magkaroon ng cancellation ng unit. And dito, ginamit natin itong 534 para hindi na tayo pag-convert pa. Ito lang i-convert natin, 13 TOR. Nakuha natin yung COP na 5.1341. And that's all for the vapor compression cycle. Thank you.